So ayun, good morning mga master, no. So baling gagawin natin ngayon ay maglilinis tayo ng brake caliper at saka brake pad. So ayan, babaklasan natin ito. So meron tayo ditong mga tools. Meron tayo ditong 17. Meron din tayo ditong flower range na T40. At meron din tayo ditong 12 mga master. So yan yung mga gagamitin natin. Then meron tayo ditong degreaser, WD-40, and ayun, check ko muna. Bali yan. So umpisahan na natin yung paglilinis. Babaklasin muna natin ito mga master. So kailangan natin itong 17 tsaka 12 para i-kontra itong nut na ito. Yan, babaklasin natin yung mga master. So susunod natin itong flower range na T40. So medyo mahigpit to, pero kaya ng tools yan. Yan, so kitang kita yung ginamit na thread lock. Yan, so pag nabaklas nyo to, yung dalawa na to, mahuhugot nyo na tong brake caliper natin mga master. Yan, hilain lang natin palabas. At ayun mga master, tanggal na. So bali gagawin natin, ikot lang natin itong holder nya dahil yung isa nakakabit pa dyan. So napakadumi. Ngayon ko lang ito malilinisan after 1 year mga master, mahigit 1 year. Marami na napagdaanan tong preno natin sa likod. So yan, kinakalawang na, pero makapal pa naman. Hindi pa siya masyado umabot sa indicator niya. Kung makikita mo yan, purong kalawang. Hindi ko siya nabubuksan dati kasi wala akong tools. So kailangan natin yung T40 na flower range kasi medyo mahigpit yung pagkakakabit dyan. Hindi basta-basta simple tools lang ginagamit. So ayan, baklasin na natin to mga master. Ikot lang natin to, yan. Then hugutin natin pababa. Dahan-dahan lang, yun. Yung langis to yung tuyo, tapos yung nasa caliper mga master, parang tubo, kinalawang na. Tuyong tuyo na yung grasa. So bali gagawin natin dyan, lilihain natin tsaka nilinisan natin. Napakadumi. Ayan, chine-check ko muna siya. Sobrang kapal ng alikabok. Then ito, babaklasan na natin ito mga master. So sobrang higpit niya. Ano ako dito kasi yung sa preno, ito nga brake pad natin, maganit na. Ayan, nahalata ko siya pag tumatakbo ako. Sobrang higpit, ayan, hindi ko tinanggal. Makikita nyo sa indicator nya, medyo makapal pa yan, pero yung kabila medyo manipis. So soon magpapalit na rin tayo nyan. So ayan, babaklasin natin ito mga master. Isa-isahin natin para matanggal yung mga alikabok, tumigas na alikabok, tsaka mga mga kalawang. So bali susunod natin mga master, tatanggalin natin itong rubber na to, dalawa yan, hugutin lang natin. Then may tubo din yan, parang tubo. Yan, may langis pa, yung kabila wala na. Itong isa medyo mahaba, yung isa medyo maliit. So yan, check ko yung langis, yung grasa. Dito yung tuyo na din yung grasa mga master sa loob. So tatanggalin natin yung gamit ng degreaser. Tanggalin din natin yung clip. Yan, kinakalawang, mahirap. And then gamitan natin siya ng flat screw. So tanggalin lang natin clip dito, yan, tanggalin natin yan dito, taas lang isa, and itong isa, yan, para hindi na siya maganit.
sobrang higpit. So yan, babrasin natin to, gamitan natin to ng, meron akong isang chemical, yung Lemonase. So matatanggal yung mga tigas-tigas na ano na yan. So ayan, linisan na natin siya gamit ng isang paintbrush tsaka degreaser muna. Ito yung Lemonase mga master, malupit yan, nakatanggal yun ng mga mancha-mancha. Tanggalin natin yung mga kalawang. Gamitan natin siyang WD-40 mga master. Ayan, tatanggal yung mga kalakalawang. So itong clip na to, medyo matibay pa naman. Ayan, kuskusin lang natin para matanggal yung mga kumapit ng kalawang galing sa brake pad. So toothbrush tsaka paintbrush lang gamit natin yan. Pwede rin naman nating lihain yan pagka medyo makapal, para sure na hindi sumasabit yung brake pad natin. Ayan, itong brake pad sa likod, meron tong parang cover. So tanggalin natin to para malinisan natin ng maigi. Ito yung tumatama sa piston ng caliper mga master, para hindi ma-damage yung ating brake pad. So medyo kinalawang na rin siya. Ayan, mahirap tanggalin. Ayan, so napakadumi. Mula nung nakuha ko to sa kasa, ngayon ko lang to malilinisan mga master. Tagal din ng tinakbo na ito, nasa 30k na. So lilihain natin yung mga parts na may kalawang na mga master. So yan, kot-kotin natin yan para maganda yung kapit sa ating disc. Yan, kuskus banlaw. Lilihain natin yung mga gilid-gilid na yan para matanggal yung kalawang. Yan, kuskusin lang natin na maigi. Pagkatapos na ito, babanlawan natin to ng maigi. Then gagamitin din natin yan ng Lemonase mga master para tanggal na tanggal yung mga dumi. So yan, kita nyo na kung paano ko siya kinukuskus. Yan, gamitan ko na siya ng Lemonase. Andito naman kanyang cover. Tanggalin din natin yung kalawang at kiskisin natin maigi. Yan, ito namang isa. Ito yung medyo makapal pa. Ito yung nasa left side pagka nakaharap pa sa likod. Yan, brasin lang natin ng maigi, kot-kot. Yan, para matanggal yung mga kalawang. Isipin nyo mga master, sa 30k na tinakbo na ito, ngayon lang malilinisan tong brake caliper natin tsaka mga brake pad. So after natin mahugasan ng degreaser tsaka Lemonase, hugasan natin siya ng with dishwashing mga master para matanggal yung mga chemical na nakakapit sa pyesa natin, para magandang malinis na malinis. So gamitan natin siya ng brush. So unahin natin ng holder. So brusin natin ng maigi. Yan, para mamuti. May mga itim-itim. Yan yung mga espalto mga master. Yan. Kuskusin lang natin ng maigi. Brush. Gamitan ng paintbrush. Yan. Para at least malinis na malinis yung preno natin.
Yan, pati itong clip. Yung clip niya medyo may kalawang na rin, pero okay pa naman. Ito, yan, balawan natin maigi. Balawan natin ng may sabon. So, baka magtaka kayo, ganito ako talaga maglinis. Yan, hinuhugasan ko ng maigi. So, ayan. So, dito naman tayo sa caliper mga master. Ano na lang natin to, sabon, tsaka tubig. So, brushin lang natin ng maigi para matanggal yung mga langis-langis at yung mga putik, tsaka yung mga kalawang na kumapit. Brushin natin ng maigi. Itong tubo na to, ano yan, kinalawang, tumigas yung langis, yung grasa. So yan, lihain natin, kot brush. So after natin malinisan to, babanlawan natin mga master. Lihain ko ng konti. So yan, binabanlawan ko na siya para maganda yung kapit ng preno pagka ginamit na natin siya. So after nyan mga master, pati ito brusin natin kasi madumi yan. Then isprehan naman natin ng alcohol after natin mahugasan ng dishwashing para yung mga part na kinakalawang matanggal yung tubig. Yan. So after natin ma-apply ng alcohol mga master, pupunasan naman natin siya ngayon. Then after natin to matuyo mga master, bubuin na natin to. So bago natin kabit, yan, kabit muna natin tong clip kabilaan. So madali lang siyang tanggalin, tsaka madali lang din siyang ibalik mga master, dahil medyo pareho lang din sila. Then itong ating brake pad, break natin yung kanyang takip. Ayan. Medyo kinalawang na, kaya kinukuskus ko yung mga kalakalawang. Then after natin matanggal to mga master, ganitong pagkabit yan. Ilalagay muna natin siya dito sa may clip pattern nya. Tsaka madali lang yan sundan dahil may pattern naman siya. Then babalik natin to, unahin natin yung kanyang rubber. So bago natin lagyan, ilagay muna pala natin lagyan muna natin siya ng grasa. So ayun mga master, no, bago natin ikabit to, lagyan muna natin siya ng mga grasa para hindi kalawangin, tsaka medyo mag-pray siya ng maayos. So baklisin ko lang yung mga kinabit ko. Tanggalin din natin tong kanyang pinaka-rubber. Then lagyan natin siya ng mga saktong grasa lamang doon sa butas. So pagkalagay natin dito, ibalik na natin yung kanyang rubber. Then after natin may balik yung rubber niya, lagyan din natin to ng kaunting grasa para medyo madulas-dulas yung tubo na nakalagay sa kanya. Konting grasa lang mga master. Yan. So kita nyo, ayun, bumabalik siya sa grasa. Then babaon natin yan. May hangin lang yan sa loob, kaya ganyan. Then kabit natin tong isa. Lagyan natin din ng konting grasa. Ayan.
So after nyan, kakabitan natin mga master. Punasan lang natin para di magkalat yung grasa. So itong bandang taas ay bandang baba, yun yung ibabaw natin, yun dito. Tsaka madali lang siyang ikabit mga master kasi hindi sila magka-size ng yung pinakatubo niya. So bali masusundan natin kaagad yan. Then after nyan, balik natin yung pinakatubo nung nasa baba, yung mahabang rubber. So babaon lang natin to, and then may lock yan mga master. Iti-thread natin yan, higpitan natin. So bubuka lang natin ng konti para maganda yung pagkakalagay. Tsaka maluwag natin ibabalik sa disc. Sundutin lang natin ng konti. Ayan, okay na yan. So ibalik na natin tong kanyang nut mga master. Tornilyo na natin siya, taas baba. So ayan, i-hand tight muna natin bago natin siya higpitan ng maigi. So ayan, kapain muna natin para bumaan ng bumaon. Yung paghigpit nito is hindi naman kailangan ng sobrang higpit, basta kumabig yung ating paghigpit, okay na yun. Kasi mas mahirap din siyang baklasin pagka sobrang higpit. Yan. Medyo luwagan muna natin, huwag muna kasi mahigpit mga master. Then i-check natin kung status niya, okay ba. So higpitan na natin lahat. So dito muna tayo sa kanyang support. So gamitin natin tong 17 tsaka 12. Pang kontra natin yung 17 mga master. Ayan. Ito rin hindi rin to masyado natin hinihigpitan kasi ano naman yan, nakakapit naman yan dun sa kabila. So yan, yung mga ganyang higpit lang, okay na yan. Mahalata mo naman pagka natatanggal kasi iingay naman yung brake. So ito, gamitin natin tong flower range. Ito naman natin tong sa may caliper. Ayan, then taas muna tayo. Ayan, so tsaka natin siya bibirahin ng mahigpit. Yan, yung mga ganyan kumakabig, okay na yan dahil mahigpit na yan. Sabi sa akin ng taga-kasa, yung mekaniko, yung impact range nila ay sobrang lakas nun, pero yung hindi siya magkaroon kay hindi nila hinihigpitan maigi. So punasin din natin tong disc para swabing pag nag-prena tayo. Then after ng likod, dito naman tayo sa harap mga master. So magkaiba yung itsura ng brake caliper sa harap tsaka sa likod. So dito sa harap, dalawang piston to. So makikita nyo pagka nabaklas natin. So baklasin din natin muna tong flower range. Sobrang higpit din na ito. Buti na lang nakabili ako ng tools natin na ito. Nagkakahalaga ito ng 160. Nabili ko sa DIY. So after nyan, baklasin natin to. Baklasin muna natin tong holder para mas madali natin mabaklas. So pwede naman natin yung tanggalin na kahit di mo natanggalin ito. Yun nga lang, medyo malalim na yung ating tsaka medyo bago tong brake pad natin. So yan, tanggal agad yung bagong brake pad.
So yan, kung mapapansin ninyo, ibang iba yung itsura niya sa likod kumpara dito sa harap. So ayan, baklasin lang din natin ito. Ito walang kalawang sa harap, walang kalawang. So bali, itulak natin itong kanyang piston. Baon lang natin itong dalawa na to para madali natin ibalik mamaya yung kanyang holder. So tanggalin natin itong rubber. At ito rin isang rubber, mga master. Itong rubber na to is dugtong to, tagos. So ang gagawin natin ito, ibabaon natin yung malambot na part, tsaka natin hilahin. So mas madali siya hilahin pag may grasa. So yan, tanggal agad. Then sunod natin yung clip. Yung clip niya, mga master, iba nasa gitna. Yung sa likod kanina is nasa pagitan ng baba. Ito nasa gitna. Yan, susukitin lang natin yan. Madali lang din naman tanggalin yan. So far ito, hindi to medyo kinalawang. So yan, may mga itim-itim lang, parang langis. Yan, kung makikita ninyo. Yan, so lilinisan na natin to. Yan. So pag naglilinis tayo, mga master, dito na rin tinatanggal yung sa may hose. So brasin lang natin siya ng degreaser. Putputin yung mga tumigas na langis. So yan, toothbrushan lang natin para mas matanggal yung mga dumi. After nun, balaw ng tubig, tsaka natin pupunasan ng maigi, mga master. Yan. So solid na yan. Then after natin, ito naman yung pinaka holder ng ating brake pad. Yan, toothbrushan lang natin ang maigi yan. So yan, ginamitan ko na ng lemonade para mas pumuti, matanggal yung mga grasa-grasa at saka kalawang. Toothbrushan na rin din natin dahil tumigas na yung langis. Ayan, pati itong rubber. Then balawan natin ang tubig na may sabon. Lagyan lang natin ang sabon yan, mga master, para mahugasan ang maigi. Yan, mekos na natin yan, mga master. Madali lang naman maglinis yan para ma-maintain natin yung tibay ng ating caliper, tsaka hindi masyadong pinakalawang. Yan, toothbrush yan. Natin, paintbrush lang na gamit natin dyan. Then after yan, punasan lang natin ng maigi pati yung mga parts. Yan. Punasin din natin to. Tuyuin lang natin, tsaka natin sprayan ng alcohol para hindi kinakalawang. Para pagka binalik natin, mga master, walang tubig na naipon sa loob pag nabunan. Para mas matibay, matagal ang buhay ng caliper natin. Yan, tinatanggal ko yung langis. Ngayon lang natin yung grasa na ito. Yung brake pad ko sa harap, hindi ko na brinas kasi bago pa lang naman yan. So bali, pinunasan ko na lang din siya. So sprayan natin ng alcohol. Ayan. Pag alcohol kasi mas madali matuyo. Punasan lang din natin para yung tubig mag-evaporate na maigi. Then bubuuin na natin siya, mga master. Saglit lang buuin yan. So unahin natin to, pinaka bracket niya. Ito pa lang unahin natin itong pinaka clip. Yan.
And then sunod natin yung pinaka bracket nya. Balik muna natin tong rubber para mailagay natin yung pinaka bracket master. Then lagyan din natin yan, lalagyan din natin yan ng grasa mga master. So punasan lang natin para mas malinis. Ayan. Mahal din kasi ang labor magpalinis ng caliper mga master. Nasa 150, 100, 150 ganun. So kaya naman natin linisan, tayo na lang gagawa, at least mas malinis pa. Then yan, nakabit na natin yung pinaka bracket nya. Lagyan naman natin tong pin para support doon sa ating brake pad. Mahirap kasi ibalik yung brake pad pag wala itong pinaka-pin na to. Ayan, itulak lang natin. Madali lang din to ikabit. Lagay lang itong pin para may support siya kaagad. Then after nyan, higpitan din natin. Pagkatapos natin higpitan, pwede natin siyang ibalik sa pinaka disc. Nasa natin na maigi. Ayan. So basic na basic mga master. Saglit lang, gano'n lang maglinis ng brake caliper. Then higpitan natin. Yung gamit ko palang tools mga master, Hotak, Japan brand. So ganito lang maghigpit para hindi mapersa. Sakto lang, pag nag-bed na yung tools natin, okay din, sobrang higpit na rin yan. Kung mapapansin nyo yung kamay ko, yan, dalawang kamay pa yan. Oops, kabig na kabig. Gandahan din yan, persado pero hindi sagad. So ayun lang mga master, kita nyo naman after malinis ng ating mga brake pad tsaka brake caliper, yung ating motor, yung minor nya sa sobrang linis. Ayan, umiikot na ulit yung gulong natin. Ayan, solid mga master. Then ito yung sa harap. So ayun lang mga master, ito hanggang dito muna yung video natin. Then abangan nyo yung mga susunod na maintenance natin kay Sting, dahil pinapalitan natin siya ng belt at nagpa CVT clean tayo. So ayun lang mga master, no? So ride safe mga master, tara.